Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang habagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang tulong ng mga daigdig. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa lahat ng kanyang mga propeta, kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumataya sumusunod sa mga tuwid na landas. Sa mga kapatid ng babayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na kapatid at kababayan, ano po ang katangian ng tunay na tagapaglikha? Well, ang sabi ng iba, ang Panginoon ay iisa lang, iba-iba lang yung pangalan. Sa Islam, masasabi natin na siya ang tunay na Panginoon kapag ang tatlong katangian na ito ay nasa Kanya. Unang-unang katangian, siya yung tinatawag na Al-Khaliq. Ibig sabihin, siya yung nag-iisang tagapaglikha ng lahat ng bagay na kanyang nilikha. Siya ang Al-Khaliq, siya ay yung tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi po nakikita. Pangalawang katangian ng Panginoon, kung siya yung tinatawag na Al-Khaliq, ang kanyang mga nilikha may pangangailangan. Tulad po natin, may isang tao, tayo po ay linikha ng Diyos, tayo po ay linikha ng Panginoon. So bilang isang nilikha ng Diyos, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng tubig. So walang sino man ang pwedeng magbigay nito kundi yung tinatawag na tagapaglikha. So pangalawang katangian ng Panginoon, siya ang tinatawag natin na Ar-Razik. Siya yung tagapagbigay ng pangailangan ng kanyang mga nilikha. Kailangan natin ng tubig, ang Allah ang siyang merong kakayahan. Kailangan natin ng hangin, ang Panginoon ang siyang merong kakayahan. Pangalawang katangian ng tinatawag na Panginoon, pangatlong katangian ng tinatawag na Panginoon, siya po ang tinatawag natin na Al-Mudabbir. Siya yung namamahala ng lahat ng kanyang mga nilikha. Halimbawa, tingnan po natin ang mga kalawakan. Tingnan po natin ang mga planeta, ang araw, ang buwan, ang mga bituin sa kalangitan. Kung wala pong namamahala sa mga bagay na ito, ano mangyayari? Maglalaglagan dito sa atin. Pero nangyayari ba yun? Hindi po. Dahil merong tinatawag na Al-Mudabbir, merong tinatawag na namamahala ng lahat ng kanyang mga nilikha. So ito ang tatlong katangian na para maging ganap yung ating kinikilalang Panginoon. Kailangan siya yung Al-Khaliq, siya yung tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Pangalawang katangian, siya yung Ar-Razik, siya yung
tagapagbigay ng pangailangan ng kanyang mga nilikha, the provider, the sustainer. Pangatlong katangian ng Panginoon, siya yung tinatawag natin na Al-Mudabbir. Siya yung namahala ng lahat ng kanyang mga nilikha. Okay. Kung si Jesus alayhisalam ang siyang Panginoon, unang tanong, ano ang kanyang nilikha? Alam po natin yun. Ay wala siyang nilikha. Pangalawang katangian, kung siya ang Panginoon, bilang isang linikha, kailangan natin ng tubig. Sino nagbigay ng tubig? Si Propeta Jesus? Hindi po. Kailangan natin ng kanin? Hindi rin siyang nagbigay. Bakit po? Dahil kung ikaw ang Panginoon, Al-Khaliq, ikaw ang tagapaglikha at ikaw ang provider, hindi mo kailangan ng mga bagay na binibigay mo sa linikha mo. Si Jesus alayhisalam, kung siya ang provider, umiinom siya ng tubig, kumakain, ginagamit siyang hangin. So kung hindi siya uminom ng tubig at hindi siya kumain at hindi niya gamitan ng hangin, anong mangyari sa kanya? So siya ay manghihina, siya ay mamamatay. Katulad din natin, dahil siya po ay isang linikha din ng Diyos na kailangan niya ng tubig. Kung tayo umiinom, siya rin ay umiinom. Kung kailangan niya ng hangin, kailangan din natin ng hangin, oxygen. So ito ang mga patunay na ang mga katangian na ito, at hindi rin siya ang namahala ng lahat ng kanyang mga nilikha ng Panginoon. So ang katangian ng pagiging tagapaglikha at Ar-Razik or the provider, the sustainer, at yung namamahala ng kanyang mga nilikha ay wala po sa katangian ni Propeta Jesus. So kung ganoon, hindi po karapat-dapat na tawagan natin na siya Panginoon. Dahil ang katangian na ito ay wala po sa kanya. Ngayon, sino ang may karapat-dapat na tawagin natin na Panginoon? Walang iba kundi ang tinatawag na Allah, na siyang Panginoon natin lahat, Panginoon ng lahat ng mga propeta, maging si Propeta Jesus. Siya po ang kanyang ikinikilalang Panginoon at siya ay sumasamba roon. Anong sinabi ng Propeta Jesus na nakalagay sa banal na Quran na sinabi ng Allah? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Katotohanan ng aking Panginoon na inyong Panginoon, sambahin siya. Hadha siratun mustaqim, at yun ang matuwid na landas. Mga mahal na kapatid, hindi pa huli ang lahat. Saliksikin natin, hanapin natin ang tunay na turo ng Propeta Jesus, dahil ito po ang magbigay sa atin ng tunay na kaligtasan sa ating buhay, tunay na kaligtasan sa kabilang buhay. Ito po ang paniniwala na tunay na paniniwala na itinuturing ng Propeta Jesus. Lahat po ng mga propeta, maging si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya ang lahat ng mga propeta ay isang turo lamang, ay isang mensahe. Ano yun? U'budullah, sambahin ang nag-isang tagapaglikha. At bilang isang alipin, karapat-dapat na dapat natin sambahin ng Panginoon. Bakit po? Dahil ito lamang ang paraan upang makamit natin ang kanyang paraiso na ipinapangako sa kanyang mga alipin, kung saan sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Ibig sabihin, naniniwala lamang sa kanya. Ito lang po ang paraan, mga mahal na kapatid, upang makamit natin ang tunay na kaligtasan sa kabilang buhay. Dahil tulad nga ng sinabi natin kanina, sa dami-dami ng relihiyon, may kanya-kanyang pag-aangkin. Kailangan ang panampalatayang ito ang nagtataga, hindi tao. Kailangan mismo ang tagapaglikha. Hindi pa uling lahat, habang hindi pa dumating sa atin ang kamatayan, dahil tiyak alam po natin na lahat po tayo ay mamamatay. Lahat po tayo ay darating sa atin ang kamatayan. At habang buhay ang tao, mayroon pang pagkakataon na magbalik loob sa Allah upang patawarin ang kanyang mga kasalanan
Dahil ang kapatawaran walang ang kasalanan ang kasalanan walang kapatawaran yung pagkilala maliban sa kanya na kanyang sinabi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, sabi ng Panginoon, ang lahat ng kasalanan may kapatawaran, maliban lamang ang walang kapatawaran yung ikaw ay kikilala o sasamba maliban lamang sa kanya. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sinasabi niya ang magnanais sa ibang paniniwala maliban sa paniniwala wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sinasabi niya ang kumilala o magtambal sa tunay na tagapaglikha ang Allah, faqad haramallahu alayhi al-jannah, katotohanan ipinagbawal sa kanya ang paraiso. Wa ma'wahu an-nar, wala siyang pupuntahan o patutunguhan kundi ang tinatawag na impyerno, at wala siyang mga kasama doon kundi ang nasa impyerno. Mga mahal na kapatid, kababayan, subukan po natin pag-aaral ng Islam, saligsigin po natin ito at ikumpara po natin sa ating kasilugang paniniwala, at sana po ay makapagbigay dagdag aral o kaalaman sa atin ng mensaheng ito. Actually, ang mensahe ito ay para sa iyo upang malaman natin ang tunay na turo ng Islam. Kung mayroon kayong mga katanungan o mga comments sa video na ito, pakilagay lang po sa ibaba at pakilike lang po ng ating video. Hanggang dito na lang. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa.